Ako po si Dr. Renato Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatandang lalaki na may higit 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kalalakihang tulad ninyo na mapanatili ang kanilang sigla sirkulasyon at kumpiyansa habang sila'y tumatanda. Noong nakaraang taglagas, may isang lalaki na sa mga huling taon ng kanyang edad, sista ang lumapit sa akin. Hindi dahil sa sakit o anumang karamdaman, kundi dahil sa isang bagay na mas mahirap ipaliwanag. Sabi niya, "Doktor, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Ang aking enerhiya, ang aking gana, pati na ang interes ko sa buhay, parang naglalaho." Mukha siyang malusog, pero ang aming natuklasan ay yumanig sa kanya. Marahil ay nasabi na sa inyo na ang masturbasyon ay normal at saludable pa nga. Ngunit pagkatapos ng edad 65, ang dating nakakatulong ay maaaring unti-unti nang makasama sa inyo nang hindi ninyo namamalayan. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki pagdating sa sariling pagpapaligaya, mga pagkakamaling hindi lang katawan ninyo ang apektado, kundi pati ang inyong isip at kinabukasan. At sa pagtatapos nito, ipapakita ko sa inyo kung paanong ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magprotekta sa inyong enerhiya, inyong malapit na ugnayan, at marahil pati na rin sa inyong buhay. Simulan na natin. Pagbabaliwala sa kung paano nagbago ang inyong katawan pagkatapos ng edad 65, karamihan sa mga lalaking lampas 75 anyos ay tinatrato pa rin ang kanilang katawan na parang walang nagbago. Ipinagpapatuloy nila ang mga dating gawi noong sila'y nasa edad 40 o 50, parehong rutina, parehong bilis, parehong mga ugali, lalo na pagdating sa isang bagay na pribado at matagal nang ginagawa tulad ng masturbasyon. Naiintindihan ko na masarap isipin na ang ating katawan ay gumagana pa rin tulad ng dati. Ngunit mahigit 3 dekada na ako sa kalusugan ng kalalakihan at masasabi ko sa inyo ang inyong katawan pagkatapos ng edad sa tinsam mo ay iba na ang sinasabi. Bumabagal ang sirkulasyon, bumababa ang antas ng mga hormone, humahaba ang oras ng pag-recover. Pati na ang balat at mga himaymay ng nerve tissue ay nagiging mas maselan. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay tahimik na nangyayari. Walang kampanang tumutunog, walang kumikislap na babala. Kaya't nagpapatuloy kayo na parang walang pinagkaiba hanggang sa may maramdaman kayong kakaiba. Mas pagod kayo kaysa karaniwan, bumababa ang kalidad ng inyong tulog, pakiramdam ninyo'y matamlay, walang gana o parang manhid ang emosyon. At kapag inyong binalikan, tila walang katuturan dahil wala namang malaking nagbago. Pero ang totoo, ang paraan ng inyong pag-stimulate sa inyong katawan ay maaaring hindi na angkop dito. Maaaring unti-unti na itong nakapapagod sa inyo. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Lito, isang 70 anyos na dating construction worker, ay minsang nagsabi sa akin, "Akala ko ang pakiramdam na pagod pagkatapos ay bahagi lang ng pagtanda." Ngunit matapos ang kumpletong pagsusuri sa hormone nervous system assessment at eksaminasyon sa prostate, natuklasan namin na ang kanyang matagal ng gawi sa masturbasyon ay nakakaapekto sa kakayahan ng kanyang katawan na mag-recover, mag-regulate ng dopamine
at mapanatili ang kalusugang sexual. Isang bagay na akala niya'y ligtas ay tahimik na palang nakasasama. Kapag binabaliwala ng mga kalalakihan ang mga biolohikal na pagbabagong ito, napagkakamalan nilang normal na pagtanda ang mga babala. Hindi nila namamalayan na ang kanilang mga pribadong gawi ay maaaring nagpapahirap sa mga sistema na inaasahan nila para makaramdam ng sigla, pagiging malapit sa iba at lakas. Ang masturbasyon ay hindi ang kalaban, ngunit ang paggawa nito sa edad na ay 28 sa parehong paraan noong kayo'y 38 anyos pa ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang masamang epekto. Kaya kung mas nararamdaman ninyong nauubos ang lakas kaysa nasisiyahan pagkatapos ng sariling pagpapaligaya, hindi ito imahinasyon lamang at hindi rin ito dahil lang sa edad. Ito ay kung paano tumutugon ang inyong katawan sa isang gawi na hindi naangkop. Ngunit ang susunod na pagkakamali ay mas karaniwan pa at higit na mapanganib. Ito'y isang bagay na halos lahat ng nakatatandang lalaki ay nagagawa madalas ng hindi namamalayan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Masyadong madalas, masyadong kaunti ang pag-recover. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki na madalas napapabayaan ay ang pagtrato sa masturbasyon na parang wala itong kapalit, walang konsekwensya, walang hangganan. Noong tayo'y mas bata pa, ang pag-recover ay halos agaran. Ang mabilis na pagpapalabas bago matulog o sa panahon ng stress ay tila walang epekto. Ngunit pagkatapos ng edad 65, ang parehong gawin na ito ay iba na ang tama mapansin man natin o hindi. Nakita ko na ang ganitong pattern ng daan-daang beses. Isang lalaki na nasa mga huling taon ng kanyang edad, 60 o nasa edad 70, ang lalapit sa akin bigo dahil sa talamak na pagkapagod, mababang disposisyon o biglaang pagbaba ng pagnanasa. Madalas siyang nalilito, minsan pa nga'y nahihiya. Ito ba'y katandaan na lang? Tanong niya. Ngunit kapag tinatanong ko tungkol sa kanyang mga personal na gawi, lalo na ang masturbasyon, karaniwan itong nagpapakita ng ibang larawan. Ang masturbasyon, lalo na kapag naging masyadong madalas, ay tahimik na umuubos sa natural na reserba ng katawan. Pinapagod nito ang inyong nervous system, pansamantalang nagpapababa ng testosterone at ginugulo ang mismong mga kemikal na nagpapanatili sa inyong talas ng isip at emosyonal na katatagan, dopamine, oxytocin, pati na serotonin. Ngunit narito ang tunay na issue. Habang tumatanda kayo, mas matagal, bago mapunang muli ang mga reserbang iyon, ang dating hindi nakapipinsalang pang-araw-araw na ritual ay maaari nang umuubos sa limitadong enerhiya ng inyong katawan nang walang naibabalik. At karamihan sa mga kalalakihan ay hindi na pagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Ang masama pa, kapag ang masturbasyon ay ginagamit upang takasan ang kalungkutan, pagkabagot o stress, maaari itong maging higit pa sa isang pisikal na gawi. Nagiging emosyonal na saklay ito. Sa paglipas ng panahon, ang inyong katawan ay nagsisimulang umasa rito kahit na hindi na ito nakabubuti sa inyo. Para itong gripo na may tulo, dahan-dahang umuubos ng inyong sigla. Maaaring makaramdam kayo ng panandaliang ginhawa, ngunit ang mga oras pagkatapos nito
ay mabigat, malabo ang isip at parang walang koneksyon. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na ang pag-recover ay hindi isang luho. Ito'y kailangan para mabuhay. Ang inyong katawan, pagkatapos ng edad 60 mo, ay nangangailangan ng mas mahabang pahinga sa pagitan ng estimulasyon. Nangangailangan ito ng ritmo, pasensya at respeto. Ang sobrang paggamit ay hindi lamang magpapapurol sa inyong pisikal na tugon, kundi pati na rin sa inyong pakiramdam sa sarili. Ngunit may isa pang pagkakamali na mas malalim pa ang epekto. Hindi ito tungkol sa kung gaano kadalas kayo nagmamasturbate, kundi kung paano ninyo ito ginagawa. At itong susunod ay tahimik na maaaring humubog muli sa paraan ng pagtugon ng inyong utak at katawan sa tunay na intimasya. Pag-usapan natin ito. Pagmamadali sa gawa ng walang koneksyon. Sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki, napansin ko ang isang pattern na karaniwan at nakapipinsala ang masturbasyon ay nagiging minadali, mekanikal at walang emosyonal na koneksyon. Nagiging isang bagay itong ginagawa dahil sa ugali o pagkabagot, mabilis, tahimik, halos parang tinetsikan lang ang isang kahon. Para sa mga lalaking lampas sipsiping itong minadaling pamamaraan ay hindi lang hindi nakapagbibigay kasiyahan. Ito'y nakapipinsala. Sa edad na ito, ang inyong katawan ay hindi na umuunlad sa bilis at intensidad. Nangangailangan ito ng kahinahunan. Nangangailangan ito ng kamalayan. Kapag minamadali ninyo ang akto, pinapagana ninyo ang stress response sa inyong nervous system, pinatataas ang antas ng cortisol, pinabibilis ang tibok ng puso, pinahihigpit ang mga kalamnan sa balakang pelvic floor muscles, at binabawasan ang kakayahan ng inyong katawan na mag-relax pagkatapos. Ang dapat sanay sandali ng pagpapalabas ay nagiging tahimik na pinagmumulan ng pisikal na tensyon at emosyonal na disconnection. Ngunit mas malalim pa riyan. Kapag tinatrato ninyo ang inyong katawan na parang makina, sa paglipas ng panahon, tumitigil ito sa pagtugon sa intimasya sa paraang dati. Nagsisimula ninyong iugnay ang pagka-arouse sa stress, hindi sa koneksyon. Kinokondisyon ninyo ang inyong isip na maghanap ng mabilis na kasiyahan sa halip na mabagal na presensya. Sa kalaunan, ang parehong pagkainip na iyan ay lumalabas sa inyong relasyon kung mayroon pa kayo o sa kung paano ninyo tinitingnan ang pagiging malapit sa iba. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Elias, 72 anyos, na nagsabi sa akin, "Hindi ko na yata nararamdaman ang anuman kapag hinahawakan ko ang aking sarili. Ginagawa ko na lang." Nadurog ang puso ko dahil ang kasiyahan pagkatapos ng edad 65 ay hindi dapat mawala. Kailangan lang itong lapitan sa ibang paraan, ng may kamalayan, ng may atensyon, ng may pag-iingat. Hindi ito tungkol sa romansa o paggawa sa bawat sandali na sagrado. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng oras upang tumugon, huminga, magproseso. Kapag nagmamadali kayo, nawawala iyon. At kapag nawalan kayo ng koneksyon sa inyong sarili, nawawala ang pundasyon para sa koneksyon sa iba. Ang inyong nervous system ay hindi ganap na nakakapag-reset, ang inyong emosyon ay nananatiling matamlay, ang inyong tulog ay naaapektuhan, ang inyong enerhiya ay nauubos. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang pagkakamali?
isa na mas hindi naiintindihan. Wala itong kinalaman sa bilis o teknik kundi sa tiyempo. At kapag nagkamali kayo rito, maaari nitong ganap na guluhin ang natural na ritmo ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Maling tiyempo bago matulog o pagkagising. Maaaring hindi mahalaga ang tiyempo pagdating sa isang bagay na kasing pribado ng masturbasyon, ngunit pagkatapos ng edad 16 timim, mas malaki ang papel nito kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Nakakita na ako ng napakaraming nakatatandang pasyente na nahuhulog sa isang pattern na tila hindi nakapipinsala sa una, ang pagpapalabas sa gabi para makatulog o sa umaga para simulan ang araw. Ito'y tahimik, pamilyar, madali. Ngunit narito ang katotohanan, ang internal na orasan ng inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At kapag nag-masturbate kayo sa maling oras, maaari nitong maantala ang balanse ng inyong buong sistema. Halimbawa, sa gabi, iniisip ninyong makapagpaparelax ito sa inyo, ngunit sa halip madalas itong nagdudulot ng panandaliang pagtaas ng adrenaline. Ang panandaliang pagpapalabas na iyon ay sinusundan ng ng pagtaas ng cortisol sa inyong daluyan ng dugo na maaaring makagambala sa mahimbing na tulog at magdulot ng pagkabalisa. Sa halip na mahimbing na makatulog, maaaring manatiling mataas ang inyong tibok ng puso at ang inyong nervous system ay labis na na-stimulate. Maaaring makatulog kayo sa kalaunan, ngunit magigising kayong parang kulang sa pahinga. At paano naman sa unang oras ng umaga? Dito natural na nararanasan ng inyong katawan ang pinakamataas na antas ng testosterone. Ngunit kapag masyadong maaga kayong nagpalabas, sa araw maaari ninyong maantala ang ritmong iyon. Bumagsak ang inyong enerhiya, pakiramdam ninyo'y matamlay ang emosyon at naaapektuhan ang inyong motibasyon. At sa halip na simulan ang araw nang may lakas, sinisimulan ninyo ito sa estado ng pagkaubos. Isang retiradong guro ang minsang nagsabi sa akin, akala ko noon nakakatulong ito sa aking pagtulog. Pero ngayon ko lang napagtanto na mas pagod pa pala ako pagkagising kaysa noong ako'y matulog. Malaki ang epekto sa kanya ng realisasyong iyon dahil hindi ito tungkol sa akto, tungkol ito sa tiyempo. Nang ayusin namin ang kanyang rutina, bumalik ang kanyang enerhiya, luminaw ang kanyang isip, at sabi pa niya ay bumalik pati ang kanyang mga panaginip. Ito'y maliit na pagbabago, ngunit malaki ang epekto. Habang tumatanda kayo, mas nagiging mahalaga ang pagsunod sa ritmo ng inyong katawan, hindi ang paglaban dito. At yan ang nagdadala sa atin sa susunod na pagkakamali, isa na partikular na nakapipinsala dahil hindi lang katawan ang apektado, binabago nito ang takbo ng utak. At ito'y nagiging mas karaniwan bawat taon. Pag-usapan natin ito. Paggamit ng pornografiya bilang tanging stimulus. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki ngayon ay hindi kung gaano sila kadalas nagmamasturbate o kahit kailan, kundi kung ano ang ginagamit nila para ma-arouse. Paraming lalaki ang bumabaling sa mga screen, maiikling video, mabilis na clip, walang katapusang pag-scroll. Tila hindi ito nakapipinsala sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, binabago ng gawin na ito ang inyong utak sa paraang hindi namamalayan
ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa ito'y nakapagdulot na ng pinsala. Kapag umaasa kayo sa pornografiya bilang inyong tanging mapagkukunan ng stimulasyon, hindi lang kayo nanonood. Sinasanay ninyo ang inyong utak na tumugon lamang sa mabilis eksaheradong pantasya. Ang nagagawa nito, lalo na pagkatapos ng edad 65, ay pinapamanhid ang inyong natural na sistema ng pagka-arouse. Kailangan ninyo ng parami para makaramdam ng paunti ng paunti. Ang tunay na intimasya ay nagsisimulang maging matabang. Ang haplos ng inyong partner ay maaaring hindi na kayo na-excite tulad ng dati. Pati ang inyong imahinasyon ay nagsisimulang kumupas na papalitan ng pangangailangan sa mga biswal na kalabisan. Isang lalaki na nasa edad 70 ang umupo sa harap ko, hawak ang kanyang ulo. Hindi na ako makakonekta sa asawa ko, Dok. Gusto ko pero parang wala akong maramdaman. Hindi sa hindi niya mahal ang kanyang asawa, kundi dahil sa mga taon ng solong gawi na nakasentro sa mga screen, ay tahimik na nagdiskonekta sa kanyang isip mula sa tunay na pagiging malapit sa iba. At hindi lang ito tungkol sa sexual na paggana. Ang labis na paggamit ng pornografiya sa yugtong ito ng buhay ay maaari ring magpataas ng pagkabalisa, magdulot ng mga abala sa pagtulog at humantong pa sa pag-iisa. Nawawala ang emosyonal na balanse na nagmumula sa saludable at matatag na stimulasyon, at ang dating nagbibigay ginhawa ay nagdudulot na ngayon ng distansya mula sa inyong partner, mula sa inyong sarili, at mula sa mas malalim na kasiyahan na dulot ng presensya at koneksyon. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa kamalayan. Tungkol sa pagkaalam na ang paraan ng inyong pakikipag-ugnayan sa kasiyahan ay humuhubog sa kung paano ninyo nararanasan ang mundo sa inyong paligid. At kung ang pakikipag-ugnayang iyon ay magiging labis na digital, labis na artipisyal, ang inyong natural na sensitibidad ang bahaging nagpaparamdam sa inyong buhay, kayo ay maaaring kumupas. Ngunit narito ang magandang balita, may magagawa kayo tungkol dito. Isang maliit na pagbabago para maprotektahan ang inyong enerhiya at pagiging malapit. At ipapakita ko sa inyo kung ano ito ngayon. Isang maliit na pagbabago para protektahan ang enerhiya at pagiging malapit, minsan hindi isang mahabang listahan ng mga pagbabago ang gumagawa ng pagkakaiba. Ito'y isang maliit, intensyonal na pagbabago. Pagkatapos makipagtrabaho sa libu-libong kalalakihan na lampas 45 anyos, natuklasan ko na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi nagmumula sa tuluyang pagtigil o pagsunod sa mahigpit na mga alituntunin. Nagmumula ito sa pagpiling tratuhin ang sariling katawan ng may higit na respeto. At madalas itong nagsisimula sa isang simpleng desisyon, ang maging mas mapagmatyag, mindful. Tila napakadali, ngunit nakakita na ako ng mga lalaking ganap na nagbago ang kanilang enerhiya, ang kanilang intimasya, at pati na ang kanilang pananaw sa pagtanda sa pamamagitan ng paggawa ng isang pagbabagong ito. Sa halip na magmadali, nagdahan-dahan sila. Sa halip na lumutang ang isip, nananatili silang presente. Itinatabi nila ang telepono. Tinigilan nila ang paghahabol sa stimulasyon at sinimulang pakinggan
kung ano talaga ang kailangan ng kanilang katawan. At sa halip na ituring ang masturbasyon bilang paraan para makatakas, sinisimulan nila itong tingnan bilang paraan para muling kumonekta sa kanilang sarili, sa kanilang partner, sa kanilang sigla. Isang retiradong bumbero ang nagsabi sa akin, "Sinimulan kong magsindi ng kandila, huminga ng mas malalim, maglaan lang ng ilang dagdag na minuto. Parang katawa-tawa, pero mas pakiramdam ko'y lalaki ako ngayon kaysa noong ako'y 40. Ang maliit na ritual na iyon, simple mapagmatyag personal, ay nagbalik sa kanya sa kanyang sarili. Binigyan nito ang kanyang nervous system ng pagkakataong mag-reset. Ibinalik nito ang ilan sa emosyonal na karga na nawawala at sa paglipas ng panahon, bumuti ang kanyang tulog, ang kanyang enerhiya at pati na ang kanyang kalooban. Nais pa ring makaramdam ng inyong katawan. Nais pa ring kumonekta ng inyong isip. Ngunit kailangan ninyong bigyan sila ng pagkakataong magtulungan, hindi magkompetensya. Habang tumatanda kayo, mas mahalaga ang bawat desisyon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang paggaling ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mga bagay sa ibang paraan. Iyan ang puso nito. Ang isang maliit na pagbabago na ginawa ng may pag-iingat ay maaaring muling magpaalab sa isang bahagi ninyo na tahimik ng kumukupas. At kung may isang bagay akong nais ninyong tandaan ito, iyon, hindi pa tapos ang inyong pakiramdam na buhay. Kailangan ninyo lang ng tamang pamamaraan. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat, hayaan ninyong iwanan ko kayo ng huling salita ng isang doktor, isang pagninilay sa kung ano talaga ang kahulugan ng lahat ng ito para sa inyong kalusugan, inyong mga relasyon at inyong kinabukasan. Konklusyon: kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong sabihin ng malinaw at mula sa puso, nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan. Nagmamalasakit kayo sa inyong kinabukasan. At iyan pa lang ay nakalalamang na kayo sa karamihan ng mga lalaki sa inyong edad. Dahil ang pag-uusap tungkol sa isang bagay na kasing personal ng masturbasyon, lalo na pagkatapos ng edad 65, ay hindi madali. Bihira itong talakayin sa mga klinika, halos hindi kailanman sa mga pamilya. Gayunpaman, tahimik itong nakakaapekto sa enerhiya, sigla at emosyonal na kagalingan ng milyon-milyong nakatatandang lalaki. Ang ating tinalakay ngayon ay hindi tungkol sa pagkakasala o kahihiyan. Ito'y tungkol sa katotohanan. Ang katotohanang nagbabago ang inyong katawan at ang mga dating gawi, kahit na ang mga pinakapamilyar ay maaaring magsimulang kumontra sa inyo kung hindi iaakma ng may pag-iingat. Pinag-usapan natin kung paanong ang pagbabalewala sa mga pisikal na pagbabagong iyon ay tahimik na umuubos ng inyong lakas, kung paanong ang sobrang dalas ng walang sapat na pag-recover ay nagiiwan sa inyong mas pagod kaysa naibalik na lakas, kung paanong ang pagmamadali sa akto ay nagdidiskonekta sa inyo mula sa sariling katawan, at kung paanong ang maling tiyempo ay maaaring makagambala sa inyong mga hormone at pagtulog. Ginagawang nakatagong pinagmumulan ng pagkaubos ang isang bagay na dapat sanay nagpapaginhawa sa tensyon. Tinalakay din natin ang panganib ng pag-asa lamang sa digital na stimulasyon
kung paano nito binabago ang takbo ng inyong utak at inilalayo kayo sa tunay na koneksyon sa tao. At sa wakas, dumating tayo sa isang bagay na napakahalaga, ang kapangyarihan ng isang maliit, mapagmatyag na pagbabago. Ang pagdahan-dahan, ang pagiging presente, ang pagtrato sa sarili, hindi bilang isang makina, kundi bilang isang buhay, nakakaramdam na lalaki na nararapat pa ring makaranas ng pagiging malapit, pag-aalaga at dignidad. Sa paglipas ng mga taon, nakakita ako ng napakaraming mabubuting lalaki na nawalan ng mga bahagi ng kanilang sarili, hindi dahil sa hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil walang sinumang nagsabi sa kanila ng katotohanan. At naniniwala akong nararapat ninyo ang katotohanan iyon. Dahil ang masturbasyon ay hindi ang problema. Ang problema ay kapag ito'y nagiging walang isip, labis-labis o diskonektado, kapag ito'y nagiging paraan para manhid sa halip na mag-alaga. Doon ito nagsisimulang kumuha ng higit pa kaysa sa naibibigay nito. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Nasa inyo pa rin ang kontrol. Nasa inyo pa rin ang kapangyarihang umangkop, protektahan ang inyong katawan at pangalagaan ang enerhiya at koneksyon na pinakamahalaga. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan ninyo lang itong tingnan sa ibang paraan. At marahil lang ang pag-uusap na ito ay nagbigay sa inyo ng kaalaman para gawin iyon mismo. Hindi lang para gumaan ang pakiramdam, kundi para mabuhay ng mas mahusay. Hindi pa kayo masyadong matanda. Hindi pa huli ang lahat. At mayroon pang mas maraming buhay sa hinaharap kaysa sa inaakala ninyo kung aalagaan ninyo ito ngayon. Huling kaisipan ng isang doktor at ang inyong susunod na hakbang ang pinakamahalagang aral sa buhay na aking natutunan bilang isang doktor at bilang isang kapwa manlalakbay sa buhay ay ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Nangangahulugan ito ng pag-angkop ng may karunungan. Ang tunay na sigla sa inyong mga huling taon ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa bagong wika ng inyong katawan at pagtugon ng may intensyon, respeto at mapagmatyag na pangangalaga. Ang inyong paglalakbay sa mga taong ito ay maaari pa ring maging puno ng enerhiya, koneksyon at malalim na kamalayan sa sarili. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, kung ito'y nagpaliyab ng bagong pangunawa o pagnanais para sa positibong pagbabago, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na may numerong 1. Binabasa ko ang bawat isa at ang inyong kwento, ang inyong pagkilala ay maaaring mismong bagay na maghihikayat sa isa pang lalaki na gawin ang mahalagang unang hakbang tungo sa pangmatagalang kagalingan. At upang matiyak na hindi kayo mahuhuli sa mas maraming tapat angkop sa edad na payong pangkalusugan na para sa mga lalaking tulad ninyo, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Panghuli, isipin kung sino pa sa inyong buhay ang maaaring makinabang sa pakikinig nito. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kapatid, isang kaibigan, o kahit talakayin ang mga puntong ito sa inyong sariling doktor. Ang pagbubukas ng mga pag-uusap na ito ang paraan natin upang suportahan ang isa't isa sa pamumuhay ng mas saludable at mas kasiyasiya sa bawat edad. Ang inyong kalusugan, ang inyong kumpiyansa,
ang inyong kinabukasan, lahat ng ito'y mahalaga.